Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 15.2 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes sa Lanao del Norte na sakote ng Police Regional Office 10. Ironclad commitment ng Estados Unidos sa Pilipinas, muling tiniyak sa pagbisita ni US Defense Secretary Hegseth. Mahigit 41,000 na mga kandidato sa buong bansa, sinimulan na ang kampanya para sa Halalan 2025. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nasabat ng Police Regional Office 10 o Pro-10 ang tinatayang 15,240,000 na halaga ng umano'y smuggled cigarettes sa operasyon sa Barangay Piraca, Sultan Naga, Dimaporo, Lanao del Norte, Kamakalawa. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ang mga otoridad tungkol sa presensya ng mga smuggled na sigarilyo sa isang abandonadong bahay. Sa kanilang pagdating, natuklasan ang 190 na mga kahon ng New Aris, Red at 191 na mga kahon ng King Perfect na sigarilyo. Kinilala ang may-ari ng kontrabando bilang alias Al ng Zamboanga del Sur, kasama ang dalawang iba pang katao na sina alias Boss at Bayan. Ang mga nakumpiskang sigarilyo ay iter-turn over sa Bureau of Customs. Pinuri naman ni Police Brigadier General Jason De Guzman ang matagumpay na operasyon at nanawagan sa publiko na mag-ulat ng mga iligal na gawain upang mapanatili ang seguridad sa rehiyon. Muling tiniyak ng Estados Unidos ang matibay o ironclad na alyansa nito sa Pilipinas sa larangan ng depensa at ekonomiya sa pagbisita ni US Secretary of Defense Pete Hegseth kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang ngayong araw. Sa pulong, tiniyak ni Hegseth ang patuloy na suporta ng US sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines o AFP at sa seguridad sa Indo-Pacific. Bukod sa depensa, binigyang diin din ang pagpapalakas ng ugnayang pang-ekonomiya, lalo na sa larangan ng trade at infrastructure investments. Ito ang unang pagbisita ng isang mataas na opisyal mula sa Administrasyong Trump sa Pilipinas, bahagi ng kanyang Indo-Pacific Tour upang palakasin ang ugnayan sa mga opisyal ng gobyerno at militar. Nagsimula na ngayong araw ang kampanya ng mahigit 41,000 na mga kandidato para sa lokal na posisyon sa darating na halalan sa May 12 ayon sa Commission on Elections o COMELEC. Batay sa datos ng komisyon, may kabuang 41,342 na mga kandidato para sa mga posisyong kinabibilangan ng District Representative, Gobernador, Vice-Gobernador, miyembro ng Provincial Board, Alkalde, Vice-Alkalde at Konsehal. Nagpaalala naman si COMELEC Chairperson George Garcia sa mga kandidato na sumunod sa mga alituntunin ng kampanya at huwag maging pasaway. Samantala, inilagay sa heightened alert ang Philippine National Police o PNP simula ngayong araw. Ayon kay PNP spokesperson, Brigadier General Jean Fajardo, 75% ng pwersa ng PNP ay dapat handang i-deploy habang ang natitirang porsyento ay naka-on call. Tatagal ang kampanya hanggang Mayo 10. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.